bibigyan ko kayo ng idea kung ano yung mga magagandang snake plants na dapat meron kayo. Yung dalawang pinagsamang plants, yung Sansevieria masoniana at yung Sansevieria elliptica naman, na parang pumutok na araw, no? Yung pagputok nung yellowish na gold dwarf niya, no? Or sa pagiging maliit, kasi ito hindi mga lumalaki, kumbaga, kaya yun po yung nagpapamahal sa kanya. Minsan kapag merong tayong nabubuong kakaibang design. Hello everyone, this is Sir Misunap Mini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, a world of snake plants dito sa ating garden. Kasi grabe, napakadami ditong magagandang snake plants dahil ngayong papasok na yung taon, boom na boom po yan, ano, sa Year of the Wood Snake, yung mga snake plants. At ngayon, bibigyan ko kayo ng idea kung ano yung mga magagandang snake plants na dapat meron kayo. At ikot tayo, samahan nyo ko. Kung ready na kayo mga ka-MVP, tutok lang po. And we're back mga ka-NDP, at ngayon nga po, bagong bihis na yung ating garden, ano, dahil ngayong season world of snake plants yung ating peg, ano, dahil nga po sa nagtitrending nating mga halaman na snake plants, ano. At ngayong araw nga na to, ipapakita ko sa inyo, no, yung mga balak nyo o mga gusto nyo o nanaisin na alagaan ngayong papalapit na po yung bagong taon at pagpasok ng taon. Meron po kung kayong gustong alagaan halaman, maaari nyo i-consider, ano, itong ating mga snake plants, ano. Umpisahan natin dito sa pinakadulo, no. Ito po yung tinatawag na whale pin, ano. Pero ito hindi basta-basta whale pin, dahil sabi nga nila kakaiba siya. Mas mahaba siya kumpara dun sa whale pin na tinatawag o mansoniana, no. Dahil minsan tumatawag dito na bruda, no. Dahil nga yung bruda, ito yung kombinasyon nung dalawang plants, ano, or hybrid nung dalawang pinagsamang plants, yung Sansevieria masoniana at yung Sansevieria elliptica naman, yung pahaba, ano. So kapag halimbawang cross yan, breed, maaaring ganito yung mangyayari, no, yung humahaba. So yung iba ang tawag dito bruda, pero yung iba nakasanayan na, dahil nga ito ay kamukha ng mansoniana, tinatawag ring whale pin mansoniana rin, ano, hindi na nila iniiba, pero merong iba na tumatawag ditong bruda, no. So yan po yung itsura niya, pahaba. So in-inform ko lang kayo para alam nyo yung mga history niyang mga snake plants, ano. Pero this one naman, itong napakagandang golden flame, ano, na tumitrending talaga, no, dahil dun sa kanyang napakagandang kulay na parang pumutok na araw, no, yung pagputok nung yellowish na gold sa kanyang mga dahon, ano. At ito yung inain, dahil tingnan nyo naman sa likod ng kanyang mga dahon, makikita nyo green, pero dun sa kanyang pinaka front na dahon ay gold na gold, ano, at yellow na yellow. So makikita nyo yung mga design niya na solid, ano. At meron lang ilan na kapag lumalaki, nagkakaroon ng kulay green na guhit, ano, dun sa kanyang mga dahon. And yan, meron silang nabubuong iba't ibang hybrid at iba't ibang mga kulay sa leaves, ano, na yan din naman ay nagiging collectible items, no. So this one is yung golden flame na napakaganda po, oh. Kung titingnan nyo, kakaiba siyang snake plants, ano. At pag magmamasdan nyo, minsan parang nakaguhit, nakapinsil yung kanyang mga design sa dahon, ano. So yan po, isa rin po yan sa magandang alagaan na snake plants. At trend, ano, ngayong taon na to, yung mga golden flame. Ito naman po, this is a silver na napakalaking gracilis, ano, o mas tinatawag na Tom gracilis. Ito po yung mga gracilis na lumalaki ng sobrang laki, no, itong Tom gracilis. Ang kulay niya po is not green, pero may pagka silvery green, no, yung kanyang itsura. Ayan,
At ganito po, kasi ako meron ito nung variegated na yan, nag-grasilis ano, yung kulay dilaw no. Pero this one is kakaiba. Pero nagkahawig din po siya sa bunlo torch ano, yung yan, grasilis. And ito naman po, tulad nito, ito yung bunlo torch natin ano. Meron po niyan variegated akong alaga no. May guhit-guhit siya na kulay yellow. Pero this one is yung plain lang po ano na bunlo torch. This one naman is medusa no. Ang mga medusa rin po ang gaganda no. Parang mga plain sila na octopus ano. Yung itsura nila ang ganda rin ano. And ayan. Tapos ito ang gaganda, mga solid gold ano. Ang mga solid gold, ibang klase rin yung itsura nila no. Parang nakakahawig din sila ng mga lucila no. Yun din yung ibang tawag sa kanila no. At yung iba naman yung merong mga curl, yun naman yung tinatawag na solid gold 20 no. Nakalahi din po ito no. Kaya lang yun kulot. This one is mga unat-unat naman ano. So ito naman, pag nakakita kayo ng ganyan, yan po yung tinatawag parang tower na may mga tusok. Yan po yung tinatawag na Francisi no. Ang mga Francisi po maganda kasi papataas naman no, parang tumatower yung kanilang itsura no. So yan po, isa rin sa magandang alagaan sa pagpasok ng taon itong ating Francisi no. This one naman napakaganda rin. At trend po ito sa 2025 itong mga teli no, ay yan po yung tawag sa kanya. Parang kamukha rin po siya ng mga solid gold sa pagiging dwarf niya no, or sa pagiging maliit. Kasi ito hindi mga lumalaki. Kumbaga, yung sa local natin na mga alagang snake plant, parang ocean star, yan, parang mga yung maliliit, no? Yung mga dwarf natin, Sansevieria, snake plants, ano? This one is teddy eye naman, pero iba ang teddy eye dahil makikita mo na para siyang white, cream, and green na pinagsama-sama, no? Pero mas nagmumukha siyang mint green, no? Nagfe-fade din yung mga guhit niya na nagbibigay sa kanya ng kakaibang itsura no, na mapapag-iba mo dito sa ating mga solid gold kasi ito nga parang solid yung pagka-yellow kaya tinawag na solid gold ano. This one naman is the gold band. Maganda rin po ang gold band ano, dahil yung gold band plain po yung kanyang mga pinakagitna, tapos may yellow naman siya no, dun sa pinaka gilid ano. So ito pong mga snake plants natin, nag-iiba rin po yan, may tinatawag na started or starred, mga ganun po ano, dahil po nakakapag-produce siya ng ibang design naman paminsan ano. Kaya yun po yung nagpapamahal sa kanya. Minsan kapag merong tayong nabubuong kakaibang design, parang ibang variety naman po ano yung lumalabas ano. So ito po yung tinatawag nating gold band na ang ganda-ganda rin po ng itsura no. Yan. And hindi rin mawawala yung ating mga wow, this one naman po is napakagandang mga Laurentino. Pero itong mga Laurenti po natin dito is medyo kulot-kulot siya, unlike nung nakikita nating Laurenti na sobrang haba ano. Kasi ito mga imported na po ito no, yung mga Laurenti na ganito o mothers in lotang. Pero yan po hindi nawawala sa uso no, at magandang ipang display. So meron din po dito, ito naman yung tinatawag na pagoda no. Ang mga pagoda, yan po ano, makita nyo magaganda rin yung kanilang mga itsura no. Parang siyang yung ating gold band, pero this one naman maliliit, dwarf naman sila no. Yan yung mga pagoda natin. And meron tayo ditong millionaire snake plants pa rin no, na yan maliliit o yung tinatawag na Mansoniana. Ito naman yung sinasabi ko sa inyo ngayon na parang pabilog no, na hindi kasing laki nung parang sa Bruda no, kasi yung sa Bruda parang lumalaki siya ng sobrang laki tapos nagkakaroon ng parang ano sa gilid ano. So this one naman yan, ganun pa rin yung mga iba-iba nating magagandang mga snake plants. Ayan, may pagoda pa rin dyan ano. At yung ating mga maliliit pa lang na cute na yan, mga
golden plain, no? So ayan yung ating napakaganda mga collection. So meron pa rin tayo dito, isa sa mga hindi nawawala at talaga namang kasama sa trend lagi itong mga Obrechania, no, na halaman. Itong ating green lang, no, pero may mga parang guhit-guhit na dark green, no? So yan, tapos syempre ito yung sinasabi ko sa inyo, pagkakaiba, ito yung Laurenting local, ano, na humahaba talaga ng mahaba. Ang tawag natin dyan espada. So ito, isa-isahin natin yung benepisyo, no, kasi sabi ko nga sa inyo, ibang klaseng snake plant. So pero yung benefits niya nandoon pa rin, yung paglinis ng hangin na papapurify ng ating paligid, ano, ng hangin sa paligid, napakaganda na benefit sa kanila, no. At ito rin po, dahil nga malakas magbuka ng oxygen, napakaganda sa kalusugan, ano, sa mga may asthma, sa mga may problema sa paghinga, ito po maganda, no. When it comes naman po sa hindi pagkakatulog, pagkabalisa, anxiety, no, maganda rin po dahil sila po yung nagbibigay ng oxygen na malakas at nagtatrabaho ng 24 hours dahil ito pong mga ito kahit gabi na napakalakas pa rin pong magbuga ng oxygen, unlike ng ibang halaman, ng ibang plants na sa umaga lang, ano, pero this one mas lalong gumagabi, lalong lumalakas yung pagbuga ng oxygen nila, no. Kaya naman po do sa mga hindi makatulog, may insomnia at mayroong problema sa pagkabalisa, maganda po to kasi more oxygen tayo, more on nare-relax yung ating katawan, ano, at mas nagiging healthy tayo, no. So bukod sa pampaganda, meron tayong health benefits para sa mga halamang ito. Kaya naman sabi ko nga sa inyo, ang snake plants ay isa sa mga halaman na talaga namang in demand, ano, sa kahit anong season, ano, dahil nga po dun sa kanilang magandang benepisyo at kagandahang taglay. So ayan mga ka-MVP, napanood nyo na yung ating video at nakita nyo na yung mga trending na mga snake plants, ano, lalo na po sa 2025 sa pagpasok ng taon, yan po yung talagang napakagandang alagaan, ano. Kaya naman po, kung interesado po kayo, kasi ang dami ko naman, ano, collection ko dapat to, kaya lang mag-out kami yan sa Mini Dino Park and Eco Garden na page. Tumutok po kayo dyan, pwede na po kayong order. Kung may nagustuhan kayo sa mga binanggit ko, message nyo lang po kami dyan, ano. Meron po kami mga staff at admin na mag-a-assist sa inyo. Thank you so much sa inyong pagtutok ngayong araw na to. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, no. Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads. Pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages, search nyo na po Hermes Sunajo or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MVP. And this is Hermes Sunajo, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye!